Mga master, dumagsa na naman ang tao dito sa harap ng aming bahay. Abay, hindi na ako nagising sa alarm kung hindi sa pagkakagulo ng mga tao dito. Sipin mo, 3:30 pa lang, marami ng tao dito nagkakagulo. Alam ko naman yan, tatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Malaking tulong para sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero ang tanong, hindi ba sila nakakaperwisyo sa mga natutulog yung malapit dito sa lugar na ito? Isipin mo, ganyan sila karami, napuno nila halos yung kalsada. Ayan nga mga master, at aalis na ako papasok sa aking trabaho. At 4:45 ang aking labas. Pero tingnan nyo naman yung aking dinadaanan. Abay, wala na halos akong masingitan. Mabuti na lang talaga yung mga tao kusang umiiwas sa pagdadating yung aking motorsiklo. Pero yung iba parang walang naririnig. Ang hirap pag may mga ganitong ayuda na walang pwesto at walang malugaran sa malapit sa kanila. Sigurado naman ang itong mga taong ito dayo lang din dito sa amin dito gaganapin ang pagtanggap ng ayuda. Wala bang ibang magandang paraan para maibigay ng maayos ang ayuda na galing sa gobyerno? Abay, isipin mo yan, siksikan sila dito. Paano na lang yung mga senior citizen na pumila dito para kumuha ng ayuda? Baka mamaya hindi na nila kaya yung init. Kakaiba pa naman ang init ngayon. Hindi naman pagpunta nila dito, agad naman sila mabibigyan. Siyempre, pipila pa yan at kung ano-anong pipilapan. At bago pa sila makaalis, kailangan pang magsalita yung mga politiko na namigay ng ayuda kuno. Pero wag ka, hindi naman sa bulsa nila nanggaling yan. Kundi sa pira rin ng taong bayan yan. Tapos katakot-takot na hirap at parang namamalimos ka sa pagkuha ng ayuda. Huwag naman sana ganito yung sistema.